Hey guys, good afternoon. Welcome back or good evening. Welcome back dito sa ating YouTube channel. And for tonight's video, etong pag-uusapan po natin ay patungkol sa TVJ na kung saan ay number 1 na naman po at hindi pa rin po natatalo. Ngayong araw ay nananatili po na ang TVJ ay nangunguna sa kanilang tatlong noontime shows na naglalaban-laban. Pero bago yan, pag-usapan po muna natin ang tungkol dito kina Ayon and the Vice Ganda na kung saan ay tila nanganganib ang showtime dahil sa dalawa. Dahil sa ginawa po nilang ito, no, na mayroon na pa talagang pa-slow mo tapos sa segment ng mga bata. So, hindi naman na tayo bago sa balita pong ito. Pero yun nga, dahil sa action ng ng mag-asawa, ay maaaring manganib ang showtime mismo. So, sobrang dami na rin daw kasi ng violation nito sa MTRCB na kung saan sabi po ay namumuro na ito. So, hindi lang basta warning na lamang ang ibibigay, kundi kaparusahan na. Lalo na kung hindi bibigang pansin or hindi magpapaliwanag sila Ayon and Vice Ganda. Po pwedeng ma-terminate mismo at mawala na sa ere ang noontime show na It's Showtime ayon sa mga ilang kritiko, no? And po pwede rin na mismong silang dalawa ang masuspinde. Pero syempre, magkakaalaman po tayo niyan kung ano ang magiging parusa or parusa lang ba kay Vice at kay Ayon or sa mismong programa na It's Showtime. So, komento naman ng mga netizen, karamihan dapat daw talaga nag-iingat, lalo na kapag may warning na dapat hindi binabaliwala. Kasi sayang naman, napakatagal na rin ang Showtime, no? Tapos dahil sa kanila mawawala ang showtime. Hindi naman lingid sa kalaman natin lahat na napaka-importante din ng programang ito para kina Vice, lalo pat dito sila araw-araw na nakikita at mahal na rin nila ang programa. Tapos mawawala ng dahil na rin sa kanila. So dapat daw talaga kapag may warning na ay hindi po basta-basta binabaliwala na lamang. Lalo pat segment pa po ito ng bata. Isip bata nga po ata ang segment na ito Katabi pa ni Vice Ganda mismo ang isang bata. And dun sa nabasa natin ay ayon sa isang lawyer ay kahit sino po pwedeng mag-file ng reklamo kina Vice Ganda. Lalo na kung bata po ang pinag-uusapan. Kung child abuse. So, matindi po ang kinakaharap ngayon ng Showtime. Lalong higit po ni Vice and Ayon. Po pwede ring mag-decide si Vice and Ayon na sila na lamang umalis sa programa. Pero mukhang malungkot, no, kapag wala, dahil kapag sinabing Showtime, si Vice Ganda agad una mong maiisip. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga, hindi naman po TVJ ang nag-utos sa kanila na gawin yan, yung mga ganyang klaseng aksyon. Lalo pat hindi po yan gagawin ng TVJ or ni isa po sa TVJ and Legit the Records. Si Paulo Ballesteros, never po yung may isip yung mga ganyang klaseng ipapakita pa po sa camera. So, sana sa mga fans ng Showtime, mga panatiko ng Showtime, nawa ay hindi po idamay ang TVJ, no, sa anuman pong kinakaharap nitong Showtime. Dahil wala pong kinalaman ng TVJ ang Legit the Records sa mga actions ng mga ito. Hindi sila nadidiktahan, kaya wag idamay at ilabas po sa issue na ito ang TVJ. Hindi porket anak po ni Tito Soto ang chairman ng MTRCB
ay kagagawa na agad ito ng mga Soto. Unang-una ay hindi po si Lala Soto ang kauna-unahang nakakakita ng mga ganitong violation. So dumadaan po yan sa may 10 base po sa mga vloggers na nakapunta sa MTRCB, vloggers ng TVJ, sila Chris Ulo, sila Jay Guevara. So nilinaw doon na napakarami po ng dinadaanan bago po makarating kay Lala Soto. So pinagdidesisyonan po yan, hindi lang si Miss Lala Soto ang nagdidesisyon. So sana ilabas po ang TVJ sa usaping ito. Until now kasi talagang pinag-iinitan ang TVJ. Samantala, pag-usapan naman po natin guys ang live po kanina ng TVJ, no? Sa kanilang social media account. So kulang pa po itong datos na nakuha natin kasi nawala po agad ang live ng TV5. Ayan, bigo na naman po tayo makuha ang live ng TV5. Napakabilis po talaga nila, no, na mag-private. But anyway, ganun pa man po ay naka 1.1 na po. Naka 1.1 po sila sa ating computation ngayong araw kahit kulang itong datos na ating nakuha. So kung sakasakali guys na nakuha natin, malamang kasi nasa 200, 300 po ang viewers ng TV5 Philippines. So baka pumalo ng 1.4, 1.3 ang live viewers ng TVJ. So napakarami po nun. Ito nga po, no, isa-isahin natin guys paano nakaabot ng 1.1. So TVJ Live ay 447,000 views. Ganon din naman po sa TV5. O ayan, dalawa pa lang ha. Facebook pa lamang po yan. Almost 900,000 na. Yes, almost 900,000 bale. 890 at lang dito 96 ano lang ay 94 894,000 views po agad. Ano pa lamang yan, Facebook pa lamang, ay may YouTube pa po. So eto nga sa YouTube kanina ay naka 206,000 views po sila, kaya congratulations sa TVJ and Legit Dower Cards. So 1.1 million views po yan kapag kinumpute po natin lahat-lahat mga kapatid. And sabi ko nga po sa inyo, kung wala pa po dito yung sa TV5 Philippines na data. So kulang pa po yan, pero 1.1 million views guys. So kung nandito pa yung TV5, 1.4 or 1.3 yan. Anyway, ito naman po nung kanyang katunggali na kung saan ay nag-aagawan at pilit po na ipinaglalaban na kanila ang Itbulaga ay eto, no, sa YouTube ni Yorme. May 12k views sila kasi balita natin tinake down ng YouTube ang bagong gawa ng Tape Inc. na YouTube channel. Grabe nga po yon. Ultimo, YouTube allergy po sa Tape Inc. Ayaw nila ng, kung hindi natin alam of course ang dahilan bakit tinake down, pero isa po ang TVJ fans sa kanilang sinisisi. Mas report daw. Pero ayun nga, tinake down po sa YouTube ang Tape Inc. Kaya nandito muli si Yorme kasi 'di ba balita po natin. Yung ibinalita po natin nung nakaraan na hindi na po nagla-live si Yorme, Facebook and YouTube. Ngayon, eto, nagbalik po si Yorme sa pagla-live and nakakuha po siya ng 12k. And baka sabihin po ng iba dyan guys, lugi sa labanan dahil dalawa po ang pinagkukunan natin, Facebook at YouTube sa TVJ, samantalang itong Itbulaga na ay isa sa Facebook at isa sa YouTube. Eh di pantayin po natin guys ang labanan. One Facebook versus one Facebook po ng one Facebook live ng TVJs versus one Facebook live ng Itbulagana.
Then, 1 YouTube channel live ng Itbulagana versus 1 YouTube channel live ng TVJ. Para patas, 1 versus 1. So, 12K guys versus 200K views. Wala pong daya yan ha. Tig-isa lang ang pagkukunan po natin. 12K versus 200,000 views. Sino po ang lugi? Sino po ang lupage? Sino po ang lagapak ang views? Tunay na nilalampaso po ng TVJ ang Itbulagana. Hindi naman kasi porket nasa kanila ang trademark, sila na po ang susuportahan ng marami. Dahil sabi nga po natin, ang hininga ng Itbulaga ay ang TVJ. Dahil kung wala ang TVJ, ay hindi po yan tatagal ng 4 na dekada at hindi po yan gano'n na kalakas kagaya ng nangyayari ngayon. Wala ang TVJ sa Itbulagana yan. Kaya ayan, nilalampaso at talaga naman pong plakda sa social media. Pati na rin po sa ratings. Kung hindi nga lang mainit po na pinag-uusapan or hindi lang po talaga maintriga ngayon ang usapin, baka po hindi pinapansin ang noontime show nila Yorme. So dito naman po tayo sa 1v1 sa Facebook. 38,000 po Tape Inc. versus 447,000. Diba? Napakalayo po ng wala sa kalahati, wala rin po sa 1/4. Ilan lang ito? 8% lamang po yan ng viewers ng TVJ sa Facebook. 8.6% lamang po yan kung tutuusin. So, ganun po unti ang nanonood sa Tape Inc. 8% lamang po ng TVJ. Tama nga ang sinabi ni Tito Sen. Halos baka nga nasa 90. Halos 90% ng tao sa Pilipinas ay TVJ. Kayo po guys, ano po ang inyong masasay hinggil dito? Just comment down below.